Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig sa programang ito na araw-araw ay sumusubaybay po. Ako po si Brother Louie Hilario ay nanais po na sa tulong po ng ating banal na espiritu ay makapagbigay po sa inyo ng encouragement upang tayo po ay lalo pang maging malakas at matatag sa ating pananampalataya maging po sa ating paglilingkod sa Panginoon. During po nitong nagdaang mga buwan, itong mga lockdown, naging daan po ito upang kami ng aking pamilya ay magkaroon po ng pagkakataon na lumalim pa sa pananalangin. So sinimulan ko po muli yung intercessory prayer tuwing tanghali po at ganoon din po yung family altar tuwing gabi po ng 7:00. So every day po kami na nagpe-pray tuwing tanghali at gabi. Do'n ko po lalong nakita yung kalooban po ng Panginoon sa aming buhay. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ay galing dati, kami mag-asawa, kasama yung mga anak ko. Nakapag full-time po kami for 6 years sa isang intercessory prayer place. Kasama ko po mga Koreans. Sa araw-araw po ng aming buhay ay wala po kaming ginawa kundi mag-pray umaga, tanghali, gabi. Naging layunin ko na rin po yun nang ako po ay bumaba ng Prayer Mountain sa Aurora. Dinala na po namin ng aking asawa yung pagpipray po lagi. Subalit sa mahabang panahon po ay natigil dahil po sa kabisihan na rin sa mga trabaho, mga gawain. Hanggang sa nakalis na nga po ang asawa ko. Pero nitong lockdown, ni-remind ako ng Lord na ibalik ko yung pagpipray tuwing tanghali. Ang usap talaga po siya sa akin na nais ng Diyos na makipag-commune po sa Kanya lagi, makausap siya, makapag-fellowship sa Kanya. Kaya sinimulan ko po sa aming tahanan. Kaya nakita ko po doon kung paano kumilos ang Panginoon. Nagsimula naming aking pamilya, kasama ko yung isa kong pamangkin si Sam at yung isa kong pinsan na kasama sa Good Samaritan, si Noli. So, bali 6 po kami nag-start. Pray kami lagi-lagi. So, during po nung mga prayer time po namin, maraming ni-reveal si Lord. Napakaraming answered prayer po yung aming natanggap. Isa na po doon yung nung bago po mag-lockdown, nakapag-ministry po ako sa Imus. Mga almost 5 weeks ata po yun. Nagba-Bible study po ako roon. Mga napatanggap natin sa Panginoon, yung mga kapatiran doon. Mga nagtatrabaho sila sa Checos, Imus. Naging burden ko po sila dahil matagal na silang yung iba sa kanila matagal na na-attend sa isang gawain pero never pa silang pinatanggap sa Panginoon dahil hindi sila na-i-lead dahil personal daw po yun. So dahil nga wala silang alam patungkol sa bagay na yan, so naisang tabi yung kanilang salvation. Pati po yung mga idols nila na na-surrender na nila ay iniwan na lang po doon sa garahe. Isa po itong plastic bag, garbage bag po, napakalaking garbage bag na puno ng idols. So, nung nag-start po ako itong mag-Bible study,
So, pinatanggap ko kaagad sila at purihin ng Panginoon, tanggap po sila ng malubag sa kanilang puso. At isang pamilya pa lang po yun. At nung Bible study na rin ako doon sa magulang ng kapatid na yon. So, mas marami siyang trabahador yung kay mami. So, hapon po napunta ako ron Bible study at sinasarap po talaga nila yung tindahan nila para lang makapag-Bible study. At puri na pa noon yung unang araw po ng paglilid ko sa kanila, nagsitanggap po lahat din sila. Then every week po napunta ako doon. Dahil po din sa pagiging busy nila, lalo pag napunta ko ron time na malakas po yung tinda nila. Nag-request sila na pwede gabi. So, dahil po sa eagerness ko na ma-sharean sila, halos nakakauwi po ako na 12 past na ng gabi dahil dalawang bahay po yung pinupuntahan ko. Dahil po sa laki ng pagmamahal ko sa Panginoon, ay hindi ko alintana yung oras. Ang mahalaga sa akin ay mapakain sila ng salita ng Panginoon at ma-guide upang magpatuloy sa pananampalataya. At nung dumating na po yung lockdown, di na ako nakapunta roon. Yun po yung maganda nangyari dahil nakatanggap na sila lahat. Nakakapagsimula na ako. So, nakapagsimula po sila ng sila-sila na lang. Everyday po sila, umaga, tanghali, gabi, nagkaroon ng mga Bible study sila roon. At yung dalawang pamilya, naging isang pamilya na lang po sila dahil nagsama-sama na sila sa isang compound. Dahil magnanay naman yun, may mga pamilya. So, pati mga trabador nila, sama-sama na po sila dahil malaki naman yung compound na yun at may maraming matutulugan. So, nung hindi na ako makapunta roon, ang nangyari po ay by message na lang, chat na lang po, may group chat po kami. So, binabato na lang po nila yung mga prayer request sa akin. At isa po doon sa napaka gandang ginawa ng Panginoon doon. Yung isa po doon sa pina-Bible study ko, nanganak po yung asawa niya. At nung nilabas nga po siya, yung baby isa po isang blue baby. May problema sa puso. Hindi makahinga ng normal. So, nilagay nila sa ICU. At that time po, nag-ask sila ng prayer. So, ginawa ko po, tanghali, gabi, sinasuggest ko rito sa aming intercessory at sa family altar. Purihin po ang Panginoon, talagang kumilos ang Diyos. Nagulat po yung doktora dahil nung tinry nilang tanggalin yung mga nakakabit sa baby, nakahinga na po siya ng normal. At pati yung pagiging blue baby niya ay nawala. Sabi nga daw po nung doktora, is parang magic daw po na biglang nawala lahat ng sakit ng bata. At para ma-sure nila na okay yung bata paglabas, tinest po lahat at negative po lahat do sa mga uri ng karamdaman. At yun po yung pinagpapasalamat po nung tatay nung bata. Dahil after po nung mag-lockdown, nakapunta po ako doon. So, hindi po ako nag-Bible study sa kanila. Ang ginawa ko po ay fellowship lang kami at nagbigay lang ako ng questions sa kanila at isa-isa po ay mag-testimony. Sabi ko, ano ang buti idinulot ng lockdown sa inyong buhay? So, purihin po ang Panginoon. Lahat po sila, puro positive ang sinagot. Ang sabi po nila ay mas napalapit sila sa Panginoon, mas nakilala nila ang ating Diyos ng buhay. At sila din ang mga magkakatrabaho, pati yung isang kabilang grupo na magkakatrabaho ay nagkapalagayan ng loob, nagkaroon sila ng harmony, bunga nga po ng iisa na lang yung pamananampalataya nila.
ako'y lubos pong nagalak dahil dun sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay nila. At isa pang nagpapalakas sa akin yung pagtitiwala nila na ang pangalawang punta ko, marami na naman silang isinorender kasi nung naglipat na sila doon sa isang compound dahil nagsama-sama na sila, ang dami pa nilang kinuhang mga idol sa kanilang mga bahay na nakatabi. So, nakailang baon na po kami ng mga idols doon sa likod bahay ng more or less po siguro mga 40 idols na yung iba po talagang mamahalin dahil dati po nadayo pa sila sa mga sa Baguio, sa iba't ibang lugar na bumibili talaga po sila. Pati yung mga iba't ibang mga sabi nila pampaswerte sa business ng mga mamahalin, sinorender din po nila katulad ng mga Golden Rooster, yung mga arwana ng mamahal. So, dahil sa laki na ng pagmamahal nila sa Lord, kaysa doon sa mga binili nila, na isurrender po nila yon. At isa pa po doon sa napakalaking kagalakan ko ay dahil po doon sa lumalim na yung pagkakilala ng isang kapatid natin doon, si Brother Darwin, na isurrender niya na rin po pati yung kanyang dalawang anting-anting, pati yung Latin word niya, yung pamphlet niya na may mga Latin, pati yung panyo. So, during that time talaga ang lakas, ang strong ng ng Panginoon, ng sasalita sa akin. Dahil that time, ang gusto ko sanang i-share ay iba, pero ang lakas ng impression sa akin ni Lord na i-share ko yung isang topic doon sa T40 about do sa mga witchcraft, yung mga pagsamba o yung pakikipag-commune sa mga iba't ibang espiritu. So, hindi ko po akalain na meron pala ako ma-encounter doon na isa sa mga naandun ay may mga tinatago pang ganong bagay. At bago po ako natapos na mag-share, tumayo po siya, hindi na siya mapakali at sinorender niya po, binigay niya sa akin. At tuwan-tuwa po kami lahat, pati yung mga kapatiran doon dahil akala nga nila itinapon na yun, yung pala is nakatabi pa. At ang nakakapangha po talaga doon is yung talagang yung pagkilos ng Panginoon na buong buo isurrender niya lahat, pati yung buhay niya sa Panginoon. Hindi po naging ganong kadali yon dahil kahit po nung sinusunog namin ay hindi po ganong kadali nasunog. Talagang may kakaiba siya. Kaya after ko mag-pray noon, nung sinusunog namin na hindi pa rin siya masunog, sabi ko mag-pray po pa tayo. We need more prayer pa. So, nag-pray po uli kami noon habang tuloy-tuloy yung hanggang sa yun, nasunog na po unti-unti. Bagamat siya ay mga plastic, yung iba ay tela, hindi po siya ganong kadali na masunog dahil sa may kakaiba nga po siyang mga espiritu. Purihin po ang Panginoon dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos at sa pag-ibig niya sa akin ay nakakapag-serve po ako. Kung di dahil po sa biyaya at habag ng Panginoon, hindi ko po magagawa yung bagay na yun. During nitong pandemic, makapag-serve po ako. Makapagdala ako ng maraming kaluluwa. At sa kapurihan po ng Panginoon, hindi lang po natapos yun doon. Even dito po sa bahay, dumami na po kami ng dumami dahil araw-araw narinig nilang kami kumakanta, nagpipray. So, yung mga anak po ng mga kapitbahay namin is nag-join. Sa ngayon po, dati kami 6, 15 na po kami ngayon. At hindi lamang po yun, umaattend na rin sila sa simbahay sa Sunday doon sa ate ko. So, ganun po kumilos ang ating Diyos na buhay kapag handa po tayo na
mag-serve talaga sa Lord. Dahil yung aking buhay po ay talagang binigay ko na sa Panginoon. Nilakaran ko na yung vision niya na mag-share ng gospel, mag-win ng soul. So, naging parang napakadali po ng lahat. Every Sunday, may mga lumalapit sa Panginoon, nagsusurrender sa Panginoon. Sabi ko, Lord, truly it's harvest time na talaga. Kamay mo na to na kumikilos. It's not by might nor by power, but by your spirit, O Lord God. Kaya nangyayari itong mga bagay na to. Na-amaze po talaga ako sa Panginoon tuwing napunta po ako doon dahil sa mga nangyayari. Kahit po yung isang dalawang kabataan doon, hindi ko po sila inuutusan, pero dahil na rin sa lumaki na rin yung pagmahal nila sa Panginoon, sila na yung nagpunta sa magulang nila at sila na yung kumuha ng mga idols. Nagulat na lang po ako, isang Sunday yon, galing sila roon sa tatay niya. May dala-dala na silang mga plastic bag at may mga bit-bit na naman ng mga idols. So may naibaon na naman kami, may nasira, may nadurog na naman po kami ng Sunday na yun. At hindi lamang po yun, natuto na rin sila abutin yung mga mahal nila sa buhay. So yung mag-asawa doon na anak nung may mga business din sila ng mga tseko sa Imos. So sabi nila sa akin, Brother Louie, pwede ba natin puntahan yung tiya ko sa Dasma? Sabi ko, sige, pag-pray natin yan. So everyday pinagpe-pray po namin yon dito sa tanghali, pati sa gabi sila ganun din. So hanggang sa nagkaroon po kami ng schedule, nung nakaraang last to Friday po yon. So bago po ako magpunta roon, talaga nag-pray ako maigi. Sabi ko nga nung Webes na yon, dahil Friday kami pupunta, sabi ko, Lord, kung talagang binigay mo sa akin tong mission na to, tong ministry na to, Lord, bigyan mo ako ng dreams talaga na nagko-confirm talaga. So, tuwan-tuwa ako po sa Panginoon paggising ko po ng umaga, dahil ang panaginip ko po nung gabi na yon is puro mga isda. Puro mga isda na nahuhuli ko. Iba't ibang klaseng isda po yon. Kaya naalala ko po yung aking mga dreams lagi nung nasa Korea, na maraming kapag sinishare ko po yun sa mga pastor about sa mga sabi niya, Brother Louie, magiging mamalakaya ka ng tao, magiging fishers of men ka, marami kang madadala sa Panginoon. Yung mga isda na yan, mga kaluluwa yan na madadala mo sa Panginoon. Kaya nung umaga nga, sabi ko, Lord, salamat, talagang pinaalala mo sa akin na tinawag mo ako para maging mamalakaya ng tao. Kaya nung Friday po, kinabukasan na yon, pagpunta po namin doon sa Dasma, ayun po, yung pamilya na yon ay tumanggap po sa Panginoon, pati yung mga may mga kasambahay din sila at tumanggap din. At nung pauwi na kami, tuwan-tuwa kami dahil sabi, balik uli kayo sa next Friday dahil birthday ko. Andito yung mga biyenan ko at saka yung mga kapatid ng asawa ko. So, purihin po ang Panginoon. Bumalik uli po kami noon. Nung last Friday lang po yun. And glory to God po, yung pamilya naman po ng asawa niya at yung mga kasama nilang mga dalaga, mga binata, yung tumanggap naman po nung gabi na yon. So, nakauwi po ako noon, mga 12 past na rin sa bahay. So, sa akin po, kahit ganun po yung pagod ka, yung gabi na, hindi ko po alintana dahil yung kagalakan na makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. At yung pag-uusap nga po namin nung pauwi na kami galing Dasma, na kasunduan po namin na, sige, kung gusto para sa kabubuti mo, Ate Leonie, missionin natin yung mga trabahador mo. Kasi po yung Ate Leonie, isa rin pong Checos din po ang business nila, magkakapatid po yun sila. Sa Dasma naman po yung mga branch niya. So, meron siyang tirahan na ando lahat yung mga trabahador niya. Sabi namin, gusto nyo, puntahan namin yon,
makapag-Bible study. At pabor sa inyo yun kapag na-born again po lahat yung mga trabador nyo, magiging mas safe po yung inyong business. Kaya sabi niya, sige nga, anuin natin. So, yun po yung isa sa mga prayer po namin ngayon, mga araw na to, na magkaroon po ng schedule na makapag-Bible study po roon. So, napakabuti po talaga ng Panginoon. At na-amaze po ako sa mga ginagawa ng Panginoon na ang susi po talaga ay yung willingness heart po natin na sumunod sa tawag sa atin ng Panginoon. Yung mag-serve talaga tayo. Hindi po hadlang yung pandemic na yan, hindi po hadlang yung virus na yan para hindi po natin ma-fulfill yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Yung calling sa atin na mga taga JG na mag-bear tayo ng fruit at yung mga fruit na yun ay mag-remain. So, paano po magre-remain yun? So magitan po ng patuloy na pag-pray sa kanila at patuloy na pag-share ng gospel para patuloy po silang lumago. So, purihin po ang Panginoon dahil yung dating Bible study po na ginagawa lang po namin every Sunday, pinupuntahan ko. So, last Sunday po, pangalawang Sunday na po namin na naging simbahay na po. Nung na-shock po ako nung nakaraang Sunday, na nung pagpunta ko puro mga nakapolo na po sila, nakadress na sila. Talaga naka-prepare na sila para magkaroon ng simbahay. Kaya glory to God po talaga. At nung Sunday, nagbihis na rin po ako, nagpolo na rin ako para mas maging komportable po sa harap nila. So, it's not by might nor by power but by the Spirit of God talaga. Hindi ko po magagawa yun kung wala po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung wala po yung pagsama niya sa akin sa mga gawain na kung saan niya ako dinadala. So, nawa mga kapatid, hindi po dahilan, hindi po sagabal tong pandemic na to. Kung meron po tayo puso na handang sumunod kung saan tayo dalhin ng Panginoon. Naging dalangin ko po sa Panginoon lagi na, Lord, here I am, send me. Gamitin mo ako, Panginoon. So, ginrab ko yung opportunity na humayo at mag-pray para po makapag-serve sa ating Panginoon. At isa po sa naging susi yung pananalangin po namin sa bahay ng tanghali at ng gabi po. Yun po yung aming field, ito po yung aming talaga, yung pinakakampo ng pagpapalakas, yung pananalangin po ng tanghali at gabi. Kaya pagdating ko po doon sa battlefield, sa Imus at sa Dasma, parang napakadali na lamang po dahil po doon sa araw-araw na pananalangin po. Kasama po yung mga bata. So, purihin po ang Panginoon sa mga opportunity para makapag-serve sa Panginoon. Hindi po nakakasagabal po itong sitwasyon natin. Mas gamitin po natin itong pagkakataon para mas abutin po natin yung mga iba. Yung ating vision po na makapag-bear ng fruit at mapanatili natin sila sa Panginoon. Saan man po yan, kung meron po tayong desire na sumunod sa Panginoon, magiging madali na po yan. Ang tinitingnan po ng Panginoon yung ating puso na handang mag-go, handang sumuong sa mga sitwasyon
para sa kaluguran po ng ating Panginoon. Nakita ko pong isa pong biyaya doon kapag tayo handa maglingkod sa Panginoon. So, siya rin po yung nagpapala sa atin. At ang nakakatuwa po doon na dati nagmumotor po ako nagpupunta ron. Ngayon po sinusundo na po nila ako ng sasakyan. Pati sa pag-uwi, hinahatid po nila ako. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon na handa niyang i-provide lahat, i-supply lahat ng kailangan natin. Handa siyang samahan tayo. Kaya po hindi ako natatakot sumugod at gawin yung mga kamangha-manghang bagay na yon. Dahil po, ang Diyos po yung nangunguna sa akin. Siya po yung sinusundan ko. Tulad nila Joshua, nila Gideon. Yun po yung pangako ng Panginoon na huwag tayo matakot. Huwag tayo mag-tremble. Dahil ang Diyos na buhay po natin, siya po yung manguna sa atin. Siya po ang sasalubong sa lahat ng ating mga dadaanan na may mga hahadlang. Siya po yung bahala doon. Huwag nating katakutan yung mga bagay na parang ang hirap. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay He is a mighty warrior po. At siya po ay hindi tayo kailanman iiwan sa mga laban. Siya po yung laging lumalaban para po sa atin. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Puno ka ng kapayapaan sa kabila ng pandemic. Hindi mo na po problemahin kung anong kakanin mo, ano yung kailangan mo. As long na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 6:33, sabi niya lahat ng bagay idadagdag niya na lang kapag hinanap natin at inuna kung ano yung para sa Panginoon natin. Kaya salamat po sa pagkakataong ito na nawa ay na-encourage kayo, mapagpala kayo na wag po tayo magsawang mag-pray, hingin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At kapag na-receive po natin yung tawag ng Panginoon sa paglilingkod, sunggaban po kagad natin. At makikita po natin lahat ng gagawin ng Panginoon. Ma-amaze po tayo. Ang pinakasusi lamang po mga kapatid ay yung pananalangin lagi. More prayer po sa bawat buhay natin. Sabi nga doon sa mga awit, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud and He shall hear my voice. So habang nagpe-pray po tayo na umaga, tanghali, gabi, papakinggan po ito ng Panginoon. Kaya yung pupuntahan nating mga lugar, yung pupuntahan nating mga bahay-bahay, magiging napakadali na po yan dahil bago pa man tayo pumunta ron, tinugunan ng Panginoon. Kung ano man yung mayroon doon, anumang pangangailangan doon, magiging maayos po yan. Planchado na maayos na po lahat yan. Dahil po doon sa inunahan na po natin ng pananalangin. Kaya lang po tayo minsan nahihirapan sa mga mission or mga gagawin. Nanangan tayo sa sarili nating wisdom, sa sarili nating lakas. Iasa po natin sa Panginoon sa magitan ng pananalangin. Ibuhos po natin sa pananalangin bago tayo sumugod. At makikita po natin, kitang-kita po ng mga mata natin kung paano kumilos ang Panginoon. At magiging napakadali na lamang po ang mga bagay-bagay dahil sa nakakilos na po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa napagpala kayo. Kung nasa sitwasyon kayo ngayon na nag-iisip na maglingkod sa Panginoon sa panahon ng pandemic, huwag na po kayo mag-atubili. Pray hard.
kunin niyo yung pamamatnubay ng Panginoon at ibibigay niya po sa inyo lahat ng kailangan niyo. Basta sumunod lang po tayo sa Panginoon. Kaya maraming salamat po. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa lahat po ng nakikinig. God bless you all po. Salamat sa pagpapatotoo na ibinigay sa atin ni Kuya Louie Hilario. Salamat din sa Panginoon sa pagtatagumpay ng family altar at simbahay nila. Salamat sa pagpapatotoo na pwede palang matuloy pa rin ang vision at mission ng Panginoon na inilagay sa atin kahit may pandemic. At salamat din sa pagpapatotoo ng sagot ng Lord sa mga prayers na naibigay. Kaya ngayon mga kapatid, tayo po ay manalangin at ipatupad po talaga nating patuloy ang kalooban ng Diyos sa ating mga pamilya, na talaga ang bawat pamilya po na sa JGIA ay maging Christian family, na ang ibig sabihin po, ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ay nakasentro sa Panginoong Hesus, nagsasubmit sa Lordship ni Jesus, at talaga pong nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ipapatupad natin yan. Yan ang kalooban ng Lord, na ang Ama po talaga ang nangunguna na dalhin ang kanyang pamilya sa paglagong espiritual. Pag-pray po natin ang ating mga fathers. Amen. Praise God. And also, ipapanalangin natin ang ating mga pamilya ay maitatatag talaga kay Jesus. Siya ang bato na kahit anong klaseng crisis o shakings ang dumating, hindi matitinag ang pamilya. Paano yan mangyayari? Pagpiray natin, ang bawat pamilya ay mag-aral talaga ng salita ng Diyos ng sama-sama, regularly. At ang family devotion po ay talagang ma-i-establish, maitatag talaga, kasi talagang yan po talaga yung makakapag-sustain sa atin. Amen. Po, napakaganda po ng mga nangyayari talaga kapag nagnanalangin ang pamilya. And also, ipapanalangin din natin ngayon ang mga pamilya na may mga trials, testings, challenges, physical challenges sa loob ng tahanan, like may mga sakit, may mga mental challenges, spiritual challenges, may mga financial challenges, and relational challenges. Hindi po talaga maiiwasan ang mga problema. Amen? Pero kaya naman po magtagumpay. Praise the Lord. Again, I would encourage you, if you agree sa aking panalangin, then say Amen. Say yes, Lord. Or in Jesus' name. Amen po ba mga kapatid ko? Hallelujah. I pray na mauunawaan natin talaga na napakamakapangyarihan yung gagawin nating panalangin ngayon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. O God, purihin po kayo aming Diyos. Luwalhatiin po kayo, Panginoon. Sambahin kayo, Panginoon. Kayo po ay karapat-dapat, Panginoon. Lord, na mapasalamatan at mapapurihan dahil mabuti po kayo sa amin, Panginoon. O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at sinasabi namin sa inyo na kailangan namin po kayo, lalo na sa aming mga pamilya. Lord, we pray today, Lord, na ang bawat pamilya ng JGIA ay magiging Christian family. Lord, nananalangin po kami na lahat ng miyembro ng aming pamilya, Lord, ay kikilala sa iyo, Panginoon, and that our family life, ang buhay ng bawat mga miyembro ng aming pamilya will be centered on you, na ikaw po ang susundin, kayo po ang
makakapanguna sa aming mga buhay at kayo po, ang kalooban ninyo po ang nasusunod, Panginoon. O God, pinakamabuting mangyayari sa aming pamilya, Panginoon o Diyos. Pinapanalangin po namin, Panginoon o God. Ito po ang destiny ng bawat pamilya, ang maging Christian family kami, Panginoon. Pinapatupad po namin yan. Ang mga ama, Panginoon, Lord, na sila po ay patuloy na mangunguna, Panginoon, sa lahat ng bagay, lalo na, Panginoon, sa spiritual things, O God, sa pagdadala sa buong pamilya, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, sa pangunguna, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagsamba, sa pananalangin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga tatay, talagang patuloy nilang ma-appreciate, Panginoon, Lord, yung leadership position na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Lord, hallelujah, pinapanalangin ko ang lahat ng mga katatayan ng iglesia, Panginoon. Lord, na sila po ay maninindigan, Panginoon, na talagang isama, dalhin ang kanilang buong pamilya sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah, O God. Hallelujah, Father. At nananalangin po ako, Panginoon, nananalangin kami ng aming mga pamilya, Panginoon, ay matatayo sa bato. At ang batong iyon ay si Kristo. Hallelujah, O God. At Lord, mangyayari yan, Panginoon, kapag natutunan namin, Panginoon, O Diyos, Lord, na talagang unahin ang iyong salita, to hear your word, O God, in our quiet times, in our family altars, not just to hear, but to obey your word in our life, O God. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God. Lord, hindi po biro, Panginoon, ang mga challenges na nararanasan namin, at Lord, alam niyo pong sobrang apektado kami ng mga nangyayari sa loob ng aming pamilya, Panginoon, O God. Pinagtatanggol po namin, Panginoon. Ipinaglalaban namin ang aming pamilya, Panginoong Diyos. Hallelujah, O God. O, purihin ka, Panginoon. Pinapatupad po namin ang iyong kalooban, O Diyos. Hallelujah, O Father, na Lord, sa gitna man, Panginoon, ng anumang sitwasyon, hindi kami matatakot, hindi kami madidismaya, dahil ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Hallelujah, palalakasin mo po kami, tutulungan mo po kami, Panginoon, at hahawakan niyo, Panginoon, ang aming mga kamay with your righteous right hand, O God. Amen, O God. Thank you, Lord Jesus. And Lord, inaalala po namin ngayon ang mga pamilya ng Lord, na nakakaranas, Panginoon, ng mga crisis, Lord, na mga challenges, O God. Panginoon, yung pong may mga sakit sa mga pamilya, Panginoon, nananalangin kami ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, sigurado po kami, Panginoon, O God, na kapag ipinatupad namin ang kagalingan sa mga may sakit, ikaw ay magpapagaling, Panginoon. Kaya Lord, matutunan talaga namin na sa aming pamilya, kami po ay nagle-lay hands, Panginoon, sa mga may sakit, at sabi mo, Panginoon, the sick will recover, O God. Napanalangin namin ang may mga financial challenges ngayon, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoong Diyos. Lord, talagang ang dalangin ko po ay talagang masumpungan nila ang iyong biyaya, Panginoon. Lord, talagang maghimala po kayo, tumugon kayo sa mga panalangin ng mga nagpapakumbaba at umaasa sa inyo, Panginoon, O God. Lord, tulungan niyo po sila na nangangailangan, Panginoon, mga nagkukulang sa financial. Lord, I pray that they will just continuously, Lord, obey your word in tithing and offering, O God.
dahil yun po ay kaparaanan, Panginoon, para tumanggap ng pagpapala sa inyo, Panginoon, O God. Hallelujah, O Father, pinapanalangin namin, Lord, ang mga na-stress, nadidepressed, O God, Panginoon, hindi mo to kalooban. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan niyo po sila ng kalakasan ng isip, kalakasan ng puso, kalakasan ng kalooban, Panginoon, O God. Lord, dahil hindi sila nag-iisa, kundi kasama kanila, Panginoon, O God. Panginoon, O God. Lord, nagdideklara po ako ng kapayapaan sa bawat pamilya ng mga taga-Jejia at sa bawat pamilya ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Yan po ang kalooban mo, Panginoong Diyos. Hallelujah, O God. And makita mo po talaga, Panginoon, Lord, na magko-commit po ang bawat family, Panginoon, to worship together, to pray together, to encourage each other, O God, and maggamit din ang pamilya, Panginoon, para makapag-evangelize. Lord, kung paano ginagamit mo ang pamilya ni Kuya Larry, Kuya Louie ngayon, Panginoon. Lord, talagang ang evangelism ay mapromote ng pamilya at pamilya nga po, Panginoon, ang maligtas, O God. Lord, talagang nananalangin kami. Kami po ay pinapatupad ang iyong kalooban, Panginoon, O God. Let prayer be the prevailing culture in our home, O God. For we know that the family that prays together stays together, O God. Panginoong Diyos, matuto po kami talaga, Lord, na maunawaan na ang family altar ay itinatatag para maranasan ang presensya mo sa aming pamilya. Maunawaan namin na through the family altar ay nawawasak po namin ang anumang plano ng kalaban sa aming mga pamilya. At Lord, ang family altar ay nakakapag-level up ng aming pananampalataya. Amen. And Lord, ang family altar, O God, ay pinapatibay niya ang bonding ng pamilya, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng iniisip mo, Panginoon, para sa aming pamilya, Panginoong Diyos. Lord, it is our days like heaven on earth, O God, kapag maayos po ang aming pamilya, Panginoon. Lord, we now pray, O God, for the blood of Jesus, Lord, to cover each family, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magka-suportahan, magkahikayatan, Panginoon, sa mga pinapagawa mo sa amin bilang pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, so much, O God. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Purihin po kayo sa araw na ito, Panginoon. We pray all these things in Jesus' name. Amen.